Sige po, tayo po ay mag-i-start na po sa ating pong online Bible study po ngayon pong gabi. At bilang ating pong opening song, awitin po natin yung Marilag na Jesus. Bago po tayo po ay dumako po sa ating pong pag-aaral po ngayon pong gabi. Marilag na Jesus, hari ng sinuko, nag-anyong tao, anak ng Diyos. Pinupuri kita, ngayon sinasamba, o tuwa ng kaluluwa. Maaya ang libis at lalo ang bukid sa sinag-araw nilang dami. Ngunit ikaw, Jesus, ay lalong mairog kaysa alinmang alindog. Marilag ang araw, ang sinag ng buwan, at bituin sa kalangitan. Ngunit ang ganda mo, mahal na Jesus ko, higit sa lahat na ito. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. At isa pa pong awit, isunod po natin at awitin po yung Inyaalay Ko. Kay Jesus ko iaalay, lahat ay ibibigay. Siyang aking asahan,
purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit po. At bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pag-aaral, tayo po ay manalangin. Hinihiling ko po na tayo po ay pumikit, na tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Tuloy po, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ibinigay niyo po sa amin. Bagamat po physically po ay hindi po kami magkakasama po. Pero salamat po sa pagkakataon na kami ay magtipon through online para sa amin pong patuloy na pakikinig, pag-aaral po sa inyong pong mga salita. Kaya Ama, ang dalangin po namin na patuloy na patnubayan niyo po kami sa gabi po na ito, sa amin pong pakikinig at pag-aaral ng iyong pong mga salita, sa amin pong mga makikinig, ihanda niyo po ang amin pong mga puso't isipan, nang sa gayon po ay amin po itong maunawaan, amin po itong magawa sa amin pong mga buhay, mga salita po ninyo na amin pong napapakinggan at napag-aaralan. Kayo rin po ang manguna sa inyong pong anak na gagamitin na maghahayag po sa inyong pong mga salita at sa lahat po ng madadatnan po ngayong pong gabi sa mga susunod na araw na makakapanood ng video na ito ay ang banal na espiritu ang patuloy po na manguna. Amin din pong dalangin ng mga kapatid po na hindi pa po namin kapiling. Patuloy po sa mga kapatid na hindi rin po nakadalo, kayo rin po ang inaasahan po namin na mag-iingat at mangunguna po sa kanila. Patuloy sa inyo po namin pinagkakatiwala, Ama, ang gabi po na ito. At ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan lang po ng pong bugtong na anak na si Cristo Jesus. Amen. Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan at binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong pag-aaral ngayon pong gabi. Okay, salamat Brother John at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At isang biyaya po na tayo po ay makapagpatuloy sa mga gawain ng iglesia, bagamat tayo po ay physically na magkakalayo. Kaya tunay po na kapuri-puri po ang ganitong setup natin na tayo ay mayroong online Bible study. Nung mga nagdaan po na ating pag-aaral, halos natalakay po natin yung about sa fellowship. At nawa ito po ay matimo sa ating puso. Kung saan nakita natin yung kahulugan nito, yung kahalagahan nito bilang isang lokal na iglesia. At ngayong gabi naman sa biyaya ng Panginoon at mula sa kanyang mga salita, mayroon tayong dalawang mahalagang bagay din po na pag-aaralan ang may kinalaman sa evangelism and discipleship. At para po sa ating teksto, siguro ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Marcos 16, talatang 15. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, ang nagsasalita po rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sa English po, ang sabi niya, sa verse 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kaya isang talata rin na parallel po ng talatang ito sa Mateo. Atras lang po tayo sa Mateo 28, talatang 19. At ganito naman po ang pagkasulat ni Mateo sa bagay na ito. Sabi po niya, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa
na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Sabi po sa English, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kaya mahalaga po ang mga talatang ito, sapagkat ang mga talata pong ito ay tinawag po na Great Commission o dakilang utos po. At ang utos po na ito ay nagmula po sa ating Panginoon at malinaw na ang utos na ito ay direct na iniutos po niya sa kanya pong mga alagad o sa kanya pong mga disciples. Actually po, sa utos na ito, dito po nagmula yung salitang evangelism. Sapagkat ang salitang evangelism, ang ibig sabihin po nito ay proclaiming the good news of Jesus Christ to the lost o sa mga unbeliever. Ipangaral, ibahagi, sabihin, i-share ang mensahe ng magandang balita o ng good news. At alam naman po natin kung ano po ang magandang balita. Ayon sa unang Korinto 15, ito po ay walang iba kundi ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At alam din natin po bakit ito ay maging magandang balita, sapagkat ang kamatayan ng ating Panginoon, siya ay namatay para po sa ating mga kasalanan. Kaya yun po yung word na evangelism, no? At ito ay isang gawain. Ito po ay isang gawain na may kinalaman po sa pagpapalaganap, paghayo, pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan. Kaya napakahalaga po nito. At iba naman po yung pagiging disciple. Sapagkat ang disciple, ito po ay mga Kristiyano o sabihin natin na mga sumampalataya sa magandang balita at sila ay natuto na sumunod sa Panginoon. Yun po yung disciple. Ang sabi nga, the word disciple means pupil, estudyante, learner. Yun po, doon po yung salitang disciple. At ang salita pong ito po ay action word din. Sapagkat sabi nga nung isang sumulat, such knowledge is more than head knowledge. Hindi lang po alam mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa iyong kasalanan. Sabi niya, it is also heart knowledge. True disciples, sabi niya, not only know about Christ, they also follow the teaching of Christ. Kaya, hindi lang basta po ikaw ay naniniwala o alam mo, kundi ikaw ay mahigpit na tagasunod sa mga turo, utos ng Panginoon. Kaya nga po yung sa theology, in Christian theology, discipleship is the process of training individual to become mature followers of Christ. Ang isa raw po, ang discipleship, isang pamamaraan, proseso na ginagawa ng iglesia o ng church para ang bawat sumampalataya kay Jesus ay lumago sa pananampalataya at maging tunay na alagad ng Panginoon na ipamuhay at sundin ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun po yung disciple. At ito ay sinabi nga, it is a process. Ang pagiging Kristiyano po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Subalit ang pagiging alagad o disciple, ito po
ay ang sa pamamagitan ng paglagong Kristiyano upang tayo po ay magamit ng Diyos sa pag-e-evangelize. Kaya magamit po tayo effectively sa pag-e-evangelize. Tandaan po natin, ang evangelism ay isang gawain ng bawat mananampalataya. Kapag ang church, it is composed, not material. Hindi po material. Ang church, biblically, it is composed of every believer. Ang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya. At ang mga mananampalataya na yan, sila'y naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At ang mga sumampalataya sa Ebanghelyo, kailangan silang maging disciple through discipleship training. At ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pagsasabuhay ng mga natututunan sa mga katuruan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na malaman po natin o magampanan natin bilang isang iglesia ang tungkol po dito sa tinatawag na evangelism and discipleship. Kaya po, ito po yung magiging takbo ng ating mga aralin ngayong gabi at sa mga susunod na ating Bible study. Ito pong evangelism and discipleship. Pero bago po tayo magpatuloy, ay muli po tayo na manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat po. Bagamat kami po ay magkakalayo, kami pinagbubuklod mo ng iyong santong Espiritu upang kami po ay makapagpatuloy sa napakahalagang gawain ng Iglesia sa Valenzuela Christian Church, ang pag-aaral sa iyong mga salita. Alam po namin na sa aming sariling karunungan, sa aming sariling kalakasan, ay hindi po namin lubos na mauunawaan ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Kaya pakalinisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Nang sa ganun po, maging malinis na lupa at tumimo ang binhi na iyong salita. At ito'y tumubo sa aming mga puso at ito'y lumago at magbunga. Pagpalain mo po ang pag-aaral po namin na ito. Alam po namin na sa ganitong mga pagkakataon, ikaw po ay nalulugod at naluluwalhati po namin. Ang lahat po ng ito po ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay. Sa bahagi po ng ating pag-aaral, mayroon po tayong mga ilang mga pointers o points, no? Number 1, why evangelize and make disciple? Bakit daw po na ang iglesia o ang bawat isa po sa atin, no, ay maging bahagi ng pag-evangelize at pag-disciple. Bakit daw po? Tignan po natin yung mga biblical basis for evangelism and discipleship. Napakahalaga po na maging panuntunan natin sa katanungang ito ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Maliwanag sa ating 2 talata na binasa doon sa Marcos at ganoon din dito sa Mateo, ito ay isang utos ng Panginoon. Bakit? Ang tanong, bakit po kailangan tayong makibahagi? Bakit kailangan po natin gawin ito? Bakit kailangan nating i-share ang magandang balita?
sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay, o sa ating komunidad, o kung saan man tayo naroroon. Ang isa pong matibay na panuntunan ng salita ng Diyos, maliwanag, ito po ay iniutos ng Panginoong Yesus. Kung gaano kahalaga rin yung baptism, although yun, mga sakramento yon, no? Yung baptism, yung breaking of bread. Pero ito rin po ay isang bahagi ng kanyang Great Commission o yung dakilang utos na tayo po ay inuutusan ng Panginoon na ibahagi ang mensahe ng magandang balita sa lahat ng mga tao. Walang pinipili po ito. Walang pinipiling edad, walang pinipiling nationality, walang pinipiling kalagayan sa buhay. Sapagkat ang kautusan ay para sa lahat ng tao. I-share ang good news. At yung pag-share ng good news, ang tawag po roon ay evangelism. Nag-share ka ng message, ng gospel, ng good news. Kaya hindi po tayo kinakailangan na mamili. Una, it is commanded. Pangalawa, alam po natin na ang tao po na makasalanan, siya po ay papunta sa kaparusahan. At liban sa pananampalataya sa magandang balita, ay hindi po niya masusumpungan, mararanasan ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Higit sa lahat, hindi po siya makakatakas sa parusa ng kasalanan. Hindi kaila sa atin ang ikinuwento ng ating Panginoon tungkol sa mayaman at kay Lazaro. Nung sila'y mamatay, ang isa ay napunta, yung mahirap ay dahil siya ay sumampalataya sa ebanghelyo, siya ay napunta sa sinapupunan ni Abraham, samantalang ang mayaman, dahil tinanggihan niya ang magandang balita, nireject niya ang Panginoon. Dahil siguro tingin niya, hindi niya kailangan. Dahil siya ay mayaman. Subalit, mayroong bagay na hindi mabibili ng kayamanan. Ito ay ang kaligtasan. Sapagkat ang tanging nakapagbayad lamang ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Dahil siya'y walang kasalanan. Sinless. At ang kanyang kamatayan ay siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya dito rin sa Lucas Kapitulo 12, talatang 4, sabi, wag natin daw, ang tao hindi niya dapat katakutan ng kamatayan, ang pisikal. Kung siya naman ay may kaligtasan, ang dapat niyang katakutan ay ang pagkamatay niya, siya ay mabubulid sa impyerno dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang sinasabi rito, at sinabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Verse 5, datapwat, ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay o mamatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan.
Ito ay isang katotohanan. Ang isang taong makasalanan ay patungo ang kanyang kaluluwa doon sa tinatawag na impyerno. Ito raw ang dapat katakutan. At sinasabi rito yung salitang pinagpapauna. Ibig sabihin upang ito'y mabigyan ng pansin, mabigyan ng paghahanda ang kamatayan. Sapagkat ang tao, sabi nga, ay nakatakda ang kanyang kamatayan. Hebreo 9:27 hanggang 28. Hebreo 9:27 hanggang 28. Sinasabi ng salita ng Diyos at kung paanong itinakda, it is appointed. Dito po nagmula yung salitang appointment. Pagka meron tayong ka-appointment, nagbibigay sila ng araw at oras kung kailan yon. Ang nakakalungkot, itong appointment natin, ang Diyos lang ang siyang nakakaalam. Kaya sabi niya, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. It is appointed once unto men to die, and after this is judgment. At maliwanag ang sinasabi ng Biblia na yung mga sumampalataya, ang sabi sa 1:16, ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit doon sa versikulo 17 hanggang 18, ang sabi roon, yung mga hindi sumampalataya ay mapapahamak. 1:16 hanggang 18. Kaya napakalaga po. Bakit kailangan po nating gawin ito? Bakit inuutusan tayo ng Panginoon? No? Bakit kailangan tayong makibahagi sa pag-evangelize, pag-share ng gospel? Dahil iutos ito ng Panginoon. At kung mahal mo ang Panginoon, ang sabi nga sa John chapter 14, kung mahal mo ang Panginoon, if you love me, sabi ng Panginoon, you obey my commandments. Doon sa John chapter 14. Verse 15, chapter 14, verse 15. Ang sabi niya, kung ako'y, ang Panginoon ang siyang nagsasalita rito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya, ang pag-evangelize po, why? Bakit po kailangan tayong makibahagi? Bakit po kailangan natin itong gawin? Sapagkat ito'y utos ng Panginoon. At ang pagsunod sa utos ng Panginoon ay pagpapatunay po na mahal natin ang Panginoon na nagligtas po sa ating mga kasalanan. Pangalawa, bakit po kailangan tayong makibahagi at samantalayin ang bawat pagkakataon na makapag-share po tayo ng gospel, lalo na sa mga loved ones natin, sapagkat nakakatakot po ang sasapitin po ng isang taong makasalanan. Pagkamatay niya, siya'y mahahatulan na mabubulid ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno, kung saan tinatawag po ito na eternal punishment. Dahil ang Diyos ay banal.
Bagamat ang impyerno ay ayon sa Mateo 25 ay ginawa ng Diyos, hindi talaga para sa tao, para sa dyablo, para kay Satanas. Subalit, ang sabi rito, Mateo 25, ang sabi niya, dito sa, hanapin ko lang po, verse 41, ang sabi po rito, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda, pansinin po natin to, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. The hell is designed for Satan and sa kanyang mga followers. Pero ano po ang ginawa ni Satan nung siya po ay itapon ng Diyos dito sa lupa? Tinukso niya ang tao, ang naunang tao na nilalang ng Diyos, si Eva. Nung siya ay magkasala, pinitas niya yung ipinagbabawal ng Diyos. At sa pamamagitan ng kasalanan ni Eva, kasala si Adan, at tinaglay natin ang kasalanan na bunga ng kanilang pagkakasala, sapagkat ang lahat ay naging makasalanan. Kaya nga po, ang sabi sa Roma, dahil sa kasalanan ng isa ay nagkasala ang marami. Kaya mga kapatid, napakabigat po ng parusa ng ating kasalanan. Napakabigat po ng sasapitin, napakahirap po. At nakita natin doon sa kwento ng mayaman at ni Lazaro, huli na ang lahat ng mapagtanto niya ang kanyang nakalulunos na kalagayan. Wala na siyang magawa. Wala na siyang ibig sabihin, it's too late. At sabi nga po dito rin sa Mateo 13, tignan natin dito sa Mateo 13, talatang 40, sabi po rito, kung paano ang pagtitipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakapagpapatisod at nagsisigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing. Tangis, iba pa po ito sa iyak. And gnashing of teeth, yung panggigigil. Dahil po sa kanilang malabis na pagsisisi, kaya lang huli na. Kaya, why evangelize? Bakit po kailangan tayo na
magpursige, manalangin, at makilahok, makibahagi. Una, ito'y utos ng Diyos. Pangalawa, para po sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng Ebanghelyo, ay maari po ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kaibigan po natin, ang mga tao na nasa paligid natin, ay maaari po silang makaligtas sa katiyak na kaparusahan na naghihintay po sa taong makasalanan. Mabigat po. Ako po, hindi ako tumitingin sa tao na maginhawa, na may malaking bahay siya, marami siyang pera, may sasakyan siya. Kung siya po'y wala kay Kristo, ang tingin ko sa isang tao ay nakakaawa po siya. Sapagkat kung mamamatay po siya, una, hindi niya madadala yung kanyang kayamanan. Pangalawa, hindi niya mapambabayad yun para siya'y makaakyat sa langit. Bagkus, papunta po siya sa kalunos-lunos na kasasapitan na dapat sana ito'y para sa kay Satanas lang at sa mga anghel na sumunod sa kanya. Subalit dahil tayo nagkasala, ang taong makasalanan po ay papunta sa walang hanggang kaparusahan. Subalit, kung ang taong ito'y marinig niya sa pamamagitan mo ang mensahe ng kaligtasan at siya ay maliwanagan sa mensahe ng magandang balita, ay maaari po siya, kamukha mo, kamukha ko, kamukha nating lahat, na naranasan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. At higit sa lahat, nagkaroon po tayo ng katiyakan sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na tayo po ay makibahagi sa pangangaral, pag-share ng magandang balita. Pangatlo, why evangelize? Why evangelism? Bakit kailangan po tayong makilahok? Bakit kailangan po natin gawin ito bilang isang lokal na iglesia, bilang individual na mananampalataya? Una, ito'y inutos ng Diyos. Pangalawa, napakabigat at napakasaklap ang sasapitin po ng isang taong makasalanan. At sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon, ay maaari po siya makatakas, makaligtas sa naghihintay na kaparusahan sa isang taong makasalanan. Pangatlo, mayroong kang pananagutan. Accountability, yung tawag pong accountability. Sa Matandang Tipan po, sa aklat ng Ezekiel, chapter 33, dito po natin naanguin itong ating pinaka-puntos, katotohanan na bakit kailangan po nating i-share ang Ebanghelyo. Hindi lamang dahil ito'y inutos, hindi dahil lamang para maligtas yung ibang tao. Although hindi naman lahat po ng masishare natin ay kung minsan ay hindi naman lahat sila ay maliligtas. Meron po talagang magre-reject. Pero ang kainaman po, kailangan mo itong maibagi dahil ito po ay may pananagutan po tayo. Ayon po dito sa Ezekiel chapter 33 verse 8 sa Old Testament. Ezekiel chapter 33 verse 8. Ezekiel chapter 33 verse 8. Hintayin lang po natin yung ating nag-share ng screen. Although ako may Bible po ako. Kaya lang naka-side siya. Kaya minsan sumaside po ako. Dahil yung Bible ko po ay nasa gilid ng aking laptop. Sabi po rito, pagka aking sinasabi sa masama, o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang mabigay alam sa masama ng kanyang lakad,
Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin. Sisiyasatin ko sa iyong kamay. But his blood will I require at thine hand. Kaya sa mga tao po na nakakasalamuha, nakakasama natin, nakakausap natin, mayroon pala po tayong pananagutan. Mayroon po pala tayong, kasi yung salitang accountability, ito po ay, although ito ay accounting term, ang ibig sabihin nito, meron kang dapat bayaran. Yun yung accountability o pananagutan. Although tayo po ay aakyat sa langit, tayong mga sumampalataya, pero pagharap natin sa Panginoon, ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, doon sa tinatawag na judgment seat of Christ, tayo iharap sa Panginoon hindi para hatulan, kundi para gantimpalaan. At napakaalaga na atin pala itong ma-share. Pagkatapos natin itong mabahagi sa isang tao, masabi ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, siya na ang may pananagutan noon. Nawawala na yung pananagutan natin sa Kanya. Bakit po? Dahil pinaalalahanan natin siya. Dahil sinabihan natin siya tungkol sa kapaharusahan na naghihintay sa Kanya. At sinabihan na rin natin siya kung paano ang paraan, paano siya makatakas, makaligtas sa tiyak na kaparusahan. At maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tumanggap man siya, hindi man siya tumanggap, wala ka ng pananagutan. Subalit, kung ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon, at dahil natatakot ka, at dahil nahihiya ka, hindi mo masabi-sabi ang napakasimpleng mensahe, simple but powerful. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo, ng good news, ng magandang balita. Yan sabi ni Paul sa Romans chapter 1, verse 16. Sabi po ni Apostol Pablo, Roma, Kapitulo 1, talatang 16. Ano pong sabi niya? Ang sabi po niya, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Gregyo. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Kaya napakalaga po na sabihin mo, sabi, wag mong ikahiya sapagkat mayroon kang pananagutan. Kaya nga po, dapat po ay maging handa tayo. Manalangin tayo sa Panginoon na bigyan niya tayo ng kalakasan, karunungan. Bago po tayo lumabas sa ating mga tahanan, isama niyo sa panalangin ninyo na kayo po, na ang bawat isa po sa atin
panalangin natin na bigyan tayo ng kalakasan, karunungan upang maibahagi natin ang mensahe ng kaligtasan, ang ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat mayroon tayong pananagutan. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, may pananagutan po tayo. Kaya ginamit ni Pablo dito rin yung salitang may utang ako, sabi niya sa verse 14 ng chapter 1 ng Roma. Sabi niya, siguro basahin ko na rin yung verse 13, at hindi ko ibig mga kapatid na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo. Yung pagnanais ni Pablo na puntahan sila. Actually, ganun yung evangelism. Ikaw ang pupunta. Para kang nangingisda. Sabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Kailanman hindi lalapit ang isda sa mga fishers of men. Sa isang mangingisda. Ang mangingisda ang siyang maghanap at lalapit sa mga isda. Kaya sabi rito, hindi ko ibig mga kapatid na hindi nyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo. Datapwat hanggang ngayon ako inaahadlangan. Ibig sabihin, hindi rin po madali. Kaya kailangan natin ng prayer. Pagka tayo nagpaplano na sabihin ito, mayroong hadlang. Sapagkat ayaw ng dyablo na mayroong maligtas. Ayaw ni Satanas. Sapagkat gusto niya marami siyang makasama doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya may hadlang. Sabi ni Pablo, hanggang ngayon ako'y naahadlangan upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga na gaya sa mga ibang hentil. Sabi niya, ako'y may utang sa mga Grego at gayon din na man sa mga barbaro, sa mga marurunong at gayon din sa mga mangmang. I am a debtor. Debtor. May utang. Yun yung salitang accountability. Kaya, kailangan mo itong sabihin. Kailangan mo itong i-share. Kailangan tayo mag-pray. Hindi po madali ito. Sapagkat ahadlangan ito ng dyablo. Ayaw na ayaw ng dyablo na gawin mo ito. Kaya kailangan tayong manalangin. Subalit sa oras na bigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Sapagkat alam niyo po na ang gawain ito ng pag-evangelize ay hindi gawain na sarili sa atin. Ang kailangan natin dito ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang may bahagi natin ang makapangyarihang mensahe. We must need power, and that power is the Holy Spirit. Ang sabi po dito sa Gawa, Kapitulo 1, hindi po ito yung kamo. Ang dami pong mga nag-attend ng mga seminars, evangelism, dami pong mga nag-aaral sa ganitong bagay, pero minsan nahihirapan sila. Hindi nila magawa. Kung nagagawa man nila, hindi man sila nagbubunga. Kapag ginagawa nila sa sarili nilang lakas. Nakalimutan nila na ang pagbabahagi o yung pagiging saksi sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon ay gawain ng Espiritu Santo. Sabi po rito sa verse 8 ng Gawa, chapter 1. Gawa, chapter 1, verse 8. Ang sabi po, babasahin ko po dito sa aking Bible, sabi niya, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulingang hangganan ng lupa. Kaya alam niyo po, ang mga tunay na saksi, hindi po yung dalawa-dalawa na naglalakad o yung mga grupo na nagbabahay-bahay.
Ang sinasabi nila sila ay saksi o Jehovah's Witness. Di po, ang mga tunay na saksi ay tayong mga tunay na nakaranas ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ay, nung ako'y nagtitinda pa sa aming maliit na drugstore, maraming mga pumupunta, iba-iba. May Mormons, meron saksi, grupo sila. Tinanong ko lang sila kung mamatay sila, saan sila pupunta. Sabi nila, hindi nila alam. Yung sabi ko ako po pala ang kailangan yung pakinggan. Sapagkat ang sasabihin ko po, ako'y alam ko. Kung ako'y mamamatay, alam ko po sa langit ako pupunta. Pagkat ako ay naniniwala sa magandang balita, ang Ebanghelyo. Tayo po ang tunay na saksi. Tayo ang mga witness. At yan ang gawain ng Espiritu Santo. Mapapansin ninyo parang hindi ka mapakali pag hindi mo nasabi yung gospel. O kaya mapapansin mo naman parang may umuudyok sa'yo. Sabihin mo. Kaya ang Holy Spirit para siyang konsensya. Pagka nagkakasala ka, nalulungkot ka. Tandaan natin, ang Espiritu Santo ay persona. Siya'y gumagawa sa buhay natin. Kaya kung tayo magtitiwala sa Kanya, mananalig sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at tayo lumalago sa ating buhay espiritual, kakaroon tayo ng kalakasan, karunungan, katapangan, para ibahagi natin ang mensahe ng magandang balita. Ito'y gawain ng Espiritu Santo na ipinagkatiwala kanino po? Hindi sa mga anghel, ipinagkatiwala sa mga Kristiyano, sa ating mga naligtas, sa ating mga nakaranas na minsan tayo binulag ng Diyos ng sanlibutan na ito. Binulag ni Satanas minsan ang ating mga kaisipan upang ang ating kaisipan ay mabaling sa kayamanan, sa relihiyon, at sa mga kalayawan ng buhay na ito. Balit salamat sa kapangyarihan din ng Espiritu Santo na tayo na namulat, nakita natin ang kalunos-lunos na kalagayan natin. Hanggang sa tayo'y tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. Ikaw ay accountable. May pananagutan ka. Higit sa lahat, kauli-ulian, kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat hanggat hindi nadadatnan ng lahat ng tao at sa buong mundo ng Ebanghelyo, hindi po darating ang Panginoon. Alam natin na ang Panginoon ay darating. Kukunin niya po ang lahat ng sumampalataya. Yun yung hope natin. Dito sa lupa, wala na tayong pag-asa rito. Hindi ba nakikita? Pasama ng pasama, pagulo ng pagulo. Ngayon, ang mga matataas na gobyerno natin ay hindi nagkakasundo. Ang mataas na kapulungan at ang mababang kapulungan. Although sila ay co-equal power, hindi sila magkasundo. Pagulo ng pagulo po ang mundo. Pahirap ng pahirap ang mundo. Iisa na lamang ang pag-asa ng mga Kristiyano. Doon sa langit. Kaya doon natin ituon. Sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Colosas, set your affection. Yung puso mo ay doon mo ilagak. Yun ang mahalin mo ay yung mga bagay na espiritual, hindi yung mga bagay na makalupa. At tandaan natin, kung matututo tayong manalangin, magtiwala sa Panginoon, at magnasa na magpagamit, bawat tao, minsan bilangin mo, ilang tao yung kasama mo sa trabaho, ilang tao yung kasama mo sa bahay na hindi pa Kristiyano, ilang tao yung kapitbahay mo. Kami po dito, hindi naman po sa pinagmamalaki. Ginagawa ko lang po halimbawa ang mga kapatiran dito sa Florida New Settlement Christian Church. Halos na-saturate na po namin ang buong resettlement. Ang resettlement po, isa po siya sa mga, sabihin natin, malaking populasyon
dito sa Florida Blanca, Pampanga dahil ang kaya po dito alagang-alaga ng mga politika dahil parang kailangan nila ang boto. Although dito sa resettlement, napakaraming religion. Andito na lahat ata, pati mga denomination. Pero halos lahat ng mga tahanan ay napuntahan namin at naabutan namin ng babasahin tungkol sa kaligtasan, tungkol sa magandang balita. Nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon, ako'y mahalal na presidente ng Business Association po dito sa aming lugar, dito sa resettlement. Ilang stall owner po kami rito. Pagka nagmi-meeting kami, kaya palagi akong patawag ng meeting. Minsan sinasabihan nila ako na kaya daw ako nagpapatawag dahil nangangaral ako sa Bible. Yun naman ang totoo. Actually, totoo po yun. Sinasamantala ko ang mga pagkakataon na gano'n. Kaya pagka may pagkakataon na mayroong mga grupo na nabibigyan tayo ng pagkakataon, napapangaral natin ang Ebanghelyo. Sapagkat opportunity and accountability. Opportunity po yun at nawawalan ka rin ng ng pananagutan sa mga taong ito. Nung nagkaroon po ng mga tokhang, ng mga surrendery, naglakas loob po tayo, nakausapin po ang pamunuan nila, mga pulis. Binigyan tayo ng opportunity na makapag-share. Tayo ang kauna-unang nag-share ng gospel sa mga surrendery po dito sa Florida. Kaya lang, noong ito'y nai-establish na, pumasok na ang iba-ibang reliyon. Gusto nila sila na. At nung mabalitaan ko dahil may budget na pala, ang sabi nga po ng mga pulis, ang nanguna rito ay ang mga kapatiran dyan. Kaya nung nagmi-meeting na sila tungkol sa mga salapi, ay ang sabi raw ng isang pulis, nasaan yung nanguna rito? Bakit wala? Sumagit yung isang pulis dahil yun po ay dati ring nakadalo dito sa ating, Christian din po siya. Sabi niya, sa palagay ko ay hindi siya dadalo sapagkat ayaw nila yung ganyan na dahil lang sa pera. Totoo po yun. At kaya ko po ito sinasabi, hindi po tayo nagmamalaki. Kundi sinasabi po natin to, ang kapangyarihan ng Espiritu ang siyang magdadala sa iyo sa bagay na yon. Kaya po, the more na marami tayong nasisharean, the more na nalalapit yung pagdating ng Panginoon. Ang sabi, kauli-ulian to, Matthew 24 verse 14. Kung tayo po ay bawat isa sa atin, tapos yung gamitin pa natin yung networking o hindi yung networking na, yung network, ibig sabihin yung messenger, kahit po yung mga malalayong mga kaibigan natin, pwede po natin sila ma-share ng gospel. Dahil the more na marami pong nasishare ng gospel, the more na nawawala yung accountability natin. At higit sa lahat, ang sabi rito sa Matthew 24 verse 14, at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Alam niyo po, isa po ako sa nakikita ko kaya malapit na po dumating ang Panginoon. Malapit na po dumating sapagkat tinitignan ko minsan yung tinatawag na missionary map. Although noong bago-bago akong believer, alam ko marami pang bansa ang hindi napapasok ng gospel. Lalo na yung mga communist. Bukod sa ipinagbabawal, inuhuli, yung mga nagdadala ng Biblia at nangangaral tungkol sa Biblia, ay hindi sila makapenetrate. Pero this time, hindi lang siya masikip pa rin, bawal pa rin, pero
sa biyaya ng Diyos. Nakakapag-penetrate na po ang gospel sa mga communist country. Saudi Arabia, marami na pong mga Pilipino, Muslim na na-convert ng Christianity. Hong Kong, Japan, Asia, marami na po. Unti-unti na po. At yan ay tanda na malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat kasabay po ng pagbabalik ng Panginoon ang parusa ng kahirapan sa mundo pong ito. Kaya bakit po tayo kailangan makibahagi? Una, ito'y utos ng Panginoon. Pangalawa, para po maligtas ang mga tao. Pangatlo, para po mawala yung accountability natin, yung utang natin. Pang-apat, para po dumating na ang ating Panginoon at mawakasan na ang lahat ng paghihirap nating mga Kristiyano, kapagkat tayo po ay dadalhin ng Panginoon doon sa langit na bayan na inianda po niya para po sa ating lahat ng mga sumampalataya. Kaya napakasarap po na isipin na sa kabila ng kahirapan natin dito sa lupa ay may naghihintay naman na walang hanggang kaligayahan doon sa langit. Sabi nga po, doon sa langit ay wala ng luha. Doon sa langit ay wala ng kamatayan. Doon sa langit ay wala ng karamdaman. Ang lahat ay pawang kaligayahan. Yan po ang naghihintay sa bawat isa po sa atin. Kung ikaw man ay nakakaranas ng anumang mga pagsubok, kahirapan sa buhay na ito, tumingin ka sa pangako ng Panginoon na kalangitan, na buhay na walang hanggan. At nawa, sa ating pag-aaral na ito, ipagpapatuloy po natin ito. Marami pa po tayong pag-aaralan tungkol dito sa bagay na ito. Kaya, pansamantala po, hanggang dito muna po yung ating pag-aaral at tayo po yung manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at nakita po namin ang aming pong kalagayan. Nakita po namin ang kahalagahan po ng pakikibahagi sa pag-iibanghelyo. Salamat po, O Diyos. Nawa ang mga katotohanan pong ito ay tumimo sa aming puso at ito po ang magtulak upang kami po ay makibahagi sa pagbabahagi o pag-share ng mabuting balita, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoon, ang tanda ng iyong pagmamahal at ang kapangyarihan po ninyo para sa kaligtasan po ng isang tao makasalanan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa ating lahat. At alam po, meron tayong mga question and answer. Kaya kung meron po tayong mga katanungan, malaya po tayong makapagtanong, reflection, question, welcome po ang lahat ng yan. At samantala po, ibigay ko muna po sa ating MC. Yan. Ayan po, salamat po sa Diyos sa ating pong naging pag-aaral po ngayong gabi. Kapatungkol po sa napakahalagang bagay po. Ng ating pong Panginoong Jesus. Ako po, balita po. Mabuting balita ng kaligtasan ay sa buhay ng ating pong Panginoong Jesus. Siya naman pong daladala po natin. Ito po, para po sa ating pong question and answer. Open na po para po meron po tayong question. Pwede po tayo pwede po tayo mag-start po dito. Pero mas okay po. Open po natin yung mga mic po natin. Pwede na po.
question or reflection po. During po kayo. Po, lalo po yung ating pong silence. Maasap po tayo. Kung maliwanag po ang ating panabusanan po ngayong pong gabi. At ito po ay maging hamon po sa bawat isa ng tunay po na pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos na tayo po ibahagi po natin ang ating pong kaligtasan po ng biyayang tinanggap po. At sa ating pong pangwawakas po, wala na po tayo mga katanungan na hingin po natin kay Brother Jim. Pangwakasan po tayo sa po. Okay po, tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami muli sa pagkakataong ito na muli kami ay nagkatipon online upang makapag-aral ng iyong mga salita. At salamat din po sa pagkakaloob nyo ng time para sa mga kapatid, lalo-lalo na po sa mga nakahabol sa pagtitipong ito na upang makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. At salamat din po sa kapatid na iyong ginamit na nagayag ng iyong mga salita. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa kanya, maging sa kanyang pamilya. At patuloy na pagkalooban mo po siya ng kalakasan ng katawan upang patuloy na maibahagi at maipalaganap ang iyong mga salita. At salamat din po sa internet connection na pinagkaloob nyo sa amin, sa magandang connection po. At kami po ay bagamat magkakalayo ay nakapag-tipon at nakapag-aral po ng iyong mga salita. Patuloy, Ama, na ang aming mga natutunan ay magamit po namin sa aming sa aming buhay at patuloy na may palaganap din po namin ang iyong mga salita. Gamitin mo po kami upang kami ay maging kabahagi sa pagpapalaganap po ng iyong mga salita. Patuloy po, Ama, na ito ang aming samo at dalangin sa pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you po. God bless po. Good evening at God bless po sa bawat isa. Good evening. God bless po. Good evening po, te. Good evening sa inyo. See you po on Sunday. Brother Jim, see you tomorrow. Sister Edlin. Eds, nandyan na si Brother Redan, Sister Eds? Wala pa po, bro. Wala pa, nasa labas. Bro, dito bro. Okay. Ay, ito pala. Ay, yan na pala yun. Bro. Ganda-ganda po. Good evening sa inyo lahat. Okay. Jay, bakit wala kayo nung Sunday, Jay? Brother Jay. Ano? Maulan? Nga ba? Hindi. Si Miray kararating lang eh. Okay. Nag-worry kami. Akala namin bumaha sa inyo dahil malakas ang ulan. At noon lang sila dumating nung araw na yan. Oo. Kaya hinintay pa namin. Evening po. See you on Sunday. Sister Mitch, kumusta na si Superman? Si Superman na po mo. Kadarating okay lang na po, siya. Brad. Magaling na. Opo. Magaling na. Okay, salamat sa Panginoon. Magaling na po. See you po on Kadarating lang po eh. okay. Yes, see you on Sunday. So, see you on Sunday. See you on Bye-bye. Sunday. Bye po. Bye po. Bye-bye sa lahat po.